Daming anak ni Digong, ha? Tutusin ko na napanood yun naman po ang hearing sa ICC noong isang linggo. Anong sabi ng isang judge? Isang judge na tumayo na ang sabi niya, wala nang jurisdiction ang ICC. Kaso may jurisdiction nga eh. Final na eh, nakalabas na. Ano magagawa ng kaisa-isang ang hukom doon? Ha? Confirm na nga eh. May jurisdiction ng ICC. So ano pang pinaglalaban mo, te? Umuwi ka na at maglaba, te. Umuwi ka na maglaba, alagaan mo yung anak mo. Yan yung mas maganda mong gawin. ICC sa Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon si Tatay Digong hindi nyo pa rin pinapauwi? Uwi! Kasi nga po ate, confirm na gani ate nga may jurisdiction ng ICC. Ano pa te, inaantay mo, umuwi ka na te. Kasi kahit 2 taon ka pa magantay dyan te, sa harap ng Supreme Court te, wala magawa te. Kasi may final na decision na te, confirm na te. Just Lord. Nandito kami para sabihin sa inyo na hindi kami magsasawa na suportahan ang dating naglingkod sa bayan. Na wala Di wag kang magsawa. Wala problema. Sige, kung gusto mo suporta ka. Kung gusto mo, hindi ka na umuwi, dyan ka na tumira sa harap ng Supreme Court. Sige, gusto mo, go lang. ang iba kundi si Tatay Digong. Ang si Tatay Digong, alam niyo ba kung bakit siya nadala doon? Isinuko po siya ng ating gobyerno. Isunuko kasi siya, te. Kaya may warrant siya, te. May warrant kasi, te. Ano magagawa natin, te? May kaso kasi, te. So, ano gusto mo, te? Itago natin ang kriminal, te. Anong gusto niya, te? Sige, te. Pabayaan ang gobyerno natin, te. Ha? Hayaan natin na malaya na kumilo sa mga kriminal, te. Yun ba yung gusto mo, te? Sinuko po ang ating soberenya sa Ay, naging sabaran niya na si Duterte. Oh, naging sabaran niya na si Duterte. Grabe. at sa ibang bansa po, sa ibayong bansa. Kaya po kami nandito upang hilingin ang aksyonan ng habeas corpus na inihain ng mga anak ni Tatay Digong. Wala na po kaming ibang hinihiling, kundi aksyonan po ninyo yon. Mga kababayan ko, ano pa ang hinihintay nyo? Huwag tayo magdulog-duluran na andito tayo upang ibaranig ang ating kahilingan at ang ating hinaing sa Supreme Court. Ilan ba kayo, te? Ilan kayo dyan sa harap ng Supreme Court, te? Ilan kayo dyan? Compare mo sa taong bayan, sa mga Pilipino na totoong nagmamahal sa Pilipinas at totoong nagmamalasakit sa kapwa Pilipinong mahihirap. Ilan lang kayo dyan, te, kumpara mo sa amin na mas gusto namin ng hustisya para sa mga biktima ng EJK. Kayo na mga DDS na naghihiling na pauwiin si Duterte, ilan lang kayo compare sa aming mga Pilipino na nangangarap at gustong makamit ang hustisya. Ha? Bilangin nyo nga kung ilan lang kayo dyan na nasa harap ng Supreme Court. Naghihingi kayo ng due process, nanghihingi kayo na gusto nyong litisin si Duterte dito sa bansang Pilipinas. Pero bakit yung mga taong mahihirap na Pilipino namatay lang ng walang paglilitis na ginawa nung panahon ng tatay mong karton? Karapatan din sana ng mga kababayan nating Pilipino na litisin. Kailangan din sana nilang litisin. Pero anong ginawa nung panahon ng tatay mong karton, te? Nakalimutan mo, bulagta, walang due process na nangyari. Na merong mga bata na nadamay dyan. Tapos ngayon sisigaw kayo dito, litisin. Sana nilitis nyo din yung mga mamamayang Pilipinong mahirap bago sila pinatay. At walang karapatang patayin kasi wala sa batas natin ang dapat patayin ng mga may kasalanan. Ganon kasimple. Taas-taas ang hukuman, wala na po kaming ibang malalapitan kundi kayo lamang. Kayo lamang ang tanging Supreme Court ang makakapag-aksyon ng ating habeas corpus para kay Tatay Digong. Wala silang magagawa. Wala na magagawa ang Supreme Court mo kaya ang part tayo ng ICC, te. Kulang talaga. Part pa tayo ng ICC nung nangyari na gumawa ng investigasyon at nagkaso po laban kay Duterte. Kahit magsisigaw ka dyan, te, kahit pumutok man yung ugat mo dyan, te, sa liig mo, te, wala talagang mangyayari. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang, maglaba ka, magpakain ka ng mga alagang baboy mo doon at manok, magtanim ka ng kamote, yun, te, mas mapapakinabangan mo.
Kaysa dyan ka manatili sa harap ng Supreme Court, sisigaw-sigaw ka, bibigyan ka ng 150, kulang pa yan pamasahe pa uwi sa inyo.